Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9, the Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalabing 7 sa buwan ng Hunyo 2026 at
ikadalawa sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Cusin, at sa aming mga media teknisyana, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelagio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na nasa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At also atid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy para sa mga sa tapat lamang po ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Directora Sir Dato Surab Abutazil Jr. At also atid sa inyo ni Dato Udin Sinsuata Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating mga balita. Opisyal nang itinalagaan ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP si Engineer Muhajirin T. Ali bilang bagong acting Secretary General ng partido. Kahapon, 6 sa buwan ng Hunyo, sa isang opisyal na pahayag, pinaabot ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang pagbati kay Ali at binibigyang diin na ang pagkakatalaga sa kanya ay sumasalamin sa tiwala ng partido sa kanyang pamumuno, dedikasyon at tapatan na paglilingkod sa mamayang Bangsamoro. Bilang acting Secretary General, pamumunuan ni Ali ang pagpapalakas ng mga programang pang-organisasyon ng partido, panloob na koordinasyon at estratehikong direksyon habang pinagpatuloy ng UBGP ang adikain isulong ang hustisya, pagkakaisa at makabuluhang pamahala sa rehiyon. Nagpahayag din ng panalangin na ang pamunuan ng partido na pagkalooban si Ali ng karunungan, lakas at gabay mula sa poong may kapal sa pagganap sa kanyang bagong tungkulin para sa ikakaunlad ng partido ng buong Bangsamoro. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng policy dialogue ang Philippine Center for Islam and Democracy at Bangsamoro Transition Authority or BTA kahapon, 6 sa buwan ng Hunyo 2026 sa Alnor Hotel and Convention Center upang talakayin ang legal, geopolitical at security frameworks kaugnay ng West Philippine Sea at United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinangunahan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio T. Carpio, isang kilalang eksperto sa usaping WFC o WPC. PS ang presentasyon kung saan ipinaliwanag niya ang legal at historical claims ng Pilipinas, partikular sa Bajo di Masinloc at Kalayaan Island Group.
Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng Treaty of Peace at ang 1734 Murillo Velarde Map bilang ebidensya ng karapatan ng bansa. Dinaluhan ng mga mambabatas sa opisyal ng BERMM at mga kinatawan ng AFP at PNP ang nasabing pagpupulong. Layunin nito nga palawakin ang kaalaman sa maritime issue. Palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng BERMM at National Security Agencies at bumuo ng mga estratehiya para sa proteksyon ng maritime interests at soberanya ng bansa. Labing-6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matagumpay na idinaosa ng Ministry of Transportation and Communication or MOTC sa pakikipagtulungan sa Commission on Audit ang Fiscal Year 2025 Audit Exit Conference noong ikalabing-6 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City. Ang nasabing komperensya ang nagsilbing pagtatapos ng taunang proseso ng pag-audit o pangmuling pagtibayin ang commitment ng kagawaran sa transparency, pananagutan at maayos na pamahala sa pampublikong pondo. Sa kasagsagan ng pagpupulong, inihanda at tinalakay ng COA team ang kanilang mga naging natuklasan na audit findings, rekomendasyon at ang mga kaukulang tugon ng pamunuan ng MOTC patungkol sa mga operasyon noong fiscal year 2025. Nagkaroon din ng bukas na talakayan kung saan nagpalitan ng kuro-kuro ang dalawang panig upang mas malinaw na maunawaan ang mga obserbasyon at makabuo ng mga hakbang para sa ikakaayos ng mga sistema at operational efficiency ng ahensya. Bahagi rin ito ng naging kasunduan ang pagtatakda ng timeline at target dates para sa implementasyon ng mga napagkaisahang aksyon plans. Labing-7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories.
vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya pan. Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin nga katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre.
free. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Governor Dato Ali Mamitimbang Sr. ang opisyal na turnover ceremony ng 16 na unit ng brand new Honda XR150 military patrol motorcycles para sa 6th Infantry Division ng Philippine Army. Tinanggap ni Major General Jose Vladimir Cagara, commander ng 6ID, ang mga bagong sasakyan sa isang seremonya na dinaluhan din ng 6th of 1st Infantry Brigade, Commander Brigadier General Edgar L. Cato. Nakiisa rin sa aktibidad si Mayor Dato Nathaniel Mitimbang, ang presidente ng League of Municipalities of the Philippines, Maguindanao del Sur, bilang pagpapakita ng suporta ng mga lokal na pamahalaan sa mga inisyatiba para sa seguridad ng lalawigan
Ayon sa pamahalaang panlalawigan na layunin ng pamahagi ng mga motorsiklo na higit pang mapalakas ang kakayahan ng militar sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Inahasan ding magagamit ang mga ito sa mabilis na pagtugon sa mga kalamidad, emergency at mga patuloy na operasyon laban sa kriminalidad. Inihayag ng mga lokal na opisyal na ang hakbang na ito ay patunay ng matibay na kooperasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines upang masiguro ang kaligtasan at pangkalahatang kaayusan sa buong probinsya. Tatlumpung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, pinagharap ng Ministry of Interior and Local Government or MILG BARM sa ilalim ni Minister Jordan Bayam, Senadato Salibo, Mayor Comini Sandigan at Vice Mayor Omar Ali sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City upang linawin ang kanilang mandato bilang mga nahalala na opisyal ng bayan. Dinaluhan ito ng mga membro ng Sangguniang Bayan, ng mga lokal na leader at elders. Tinalakay sa pagpupulong ang mga kasalukuyang sitwasyon sa pamahalaang lokal kasunod ng isyu sa panunungkulan na nag-ugat sa eleksyon na protest na kalaunan ay naresolba matapos ideklara ng korte ang tagumpay ni Sandigan. Kapwa nangako ang dalawang opisyal na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamayan ng Dato Salibo. Nagpasalamat rin si Mayor Sandigan kay Governor Dato Alimitimbang Sr. sa mahalagang papel nito sa pagsusulong ng pagkakaisa sa mga lider ng Maguindanao del Sur. Tatlumput 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita at ulat panahon ngayong araw ng Merkules. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abduraouf ay makakuha. Katuwang ang DXTC radyo natin maging alerto at laging handa mga kabang samuro. At sa ating ulat panahon, nakakaapekto ang Estelisa sa buong Mindanao. Sa rehiyon ng BERMM, maasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sumikat ang araw kanina alas 5:28 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 6 ng hapon. At ang ating heat index nasa 41 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakuwa.
Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. Hello kay Tristan White V. Gulay. Good morning Ma'am Carol. At hello to Ma'am Simbay Adam. Hi ate Ma'am, good morning. Watching from Takurong City. Sukran Idol. God bless you. At hello po dyan sa may Lugay-Lugay area. To Kakanuray Daudasan at sa lahat po ng Lumna family. Yan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng kalahating oras. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa BCTR, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Hussein. At sa aming mga media technician kay Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at himpilan, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.